Again, pag pinag-usapan po natin ang kaligtasan, hindi po natin hindi mapag-uusapan ang deliverance. Ano po ibig sabihin ng deliverance? Ay ni-research ko po. Sabi po ng dictionary, deliverance is liberation and rescue. So yung deliverance, ito pala po ay pagpapalaya at pagliligtas ng Panginoon. So when we talk about salvation, pag-uusapan din natin ang pagpapalaya at pagliligtas ng ating pong Panginoon. Deliverance. Truth about deliverance. What is the prerequisite of deliverance? Ano po ang prerequisite or requirements ng deliverance when we talk about salvation? When we talk about deliverance will not come out of religion, of our religion. Ang deliverance, ang pagpapalaya, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi natin mararanasan sa pamamagitan ng ating pong mga relihiyon. Kung alam ng Diyos na ang tao ay mapapalaya at maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon, hindi niya na po isusugo ang kanyang buktong na anak na si Jesus para mapako, mabayubay sa krus, madanak ang kanyang dugo, mailibing at sa ikatlong araw, muling mabuhay. Hindi niya na po isusugo ang kanya pong buktong na anak na si Jesus. Kung alam ng Diyos na ang tao makakaranas ng tinatawag na deliverance, pagpapalaya mula sa kapangyarihan at presensya ng kasalanan, or pagliligtas mula sa kapahamakan ng kasalanan, kung alam ng Diyos, hindi niya na isusugo ang Panginoon. But deliverance will not come out from our religion. Another thing, when we talk about deliverance will not come out from our riches. Hindi po yan natin mararanasan dahil po sa ating pong mga yaman. Sabi ng Proverbs chapter 11 verse 4, riches profit not in the day of wrath. Ang yaman ng tao ay walang kapakinabangan sa araw ng pagkagalit o paghuhukom o sa araw ng Diyos. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ang kapakinabangan ng tao ng kanyang kaluluwa? Makamtan niya man ang lahat ng yaman dito sa mundo at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Isipin niyo po, ikaw na yung pinakamayaman dito sa mundo. Pero, hindi yan magliligtas sa iyo. Hindi yan ang magpapalaya sa iyo mula sa kapangyarihan at presensya ng kasalanan. Mula sa kaparusahan ng iyong kasalanan. Riches profit not in the day of wrath. When we talk about deliverance, the prerequisite, deliverance will not come out from riches, will not come out from religions, will not come out on the righteousness of men. Hindi po yan mararanasan dahil po sa kagalingan, kabutihan o katwiran ng tao. Sapagkat ang sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as an unclean thing. Lahat po tayo ay parang kagaya ng isang maruming bagay. And all our righteousness, at ang lahat ng ating pong kabutihan, katwiran, kagalingan, ay parang isang maruming basahan lamang po, are as filthy rags. And we all do fade asleep. Kagaya tayo ng isang dahon na nalalanta. At ang ating mga iniquities, kasalanan, kapalaluan, like the wind have taken us away. Kagaya ng hangin
na ito ang nagdala po sa atin o dumagit po sa atin. Deliverance will not come out from our self-righteousness. So what are the prerequisites of deliverance? The only prerequisite of deliverance, makinig po kayo, is to have right relationship with God through Christ Jesus our Lord and personal Savior. Ang pagpapalaya ng Diyos mula sa kapangyarihan, kapresensya, at pagliligtas ng Diyos mula sa kaparusahan ng ating kasalanan. Ang kailangan niya lamang pumakita sa atin ay magkaroon ng tamang relasyon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang deliverance na kailangan natin, matatagpuan lamang po kay Kristo. For the wages of sin is death. It is sure, it is sudden, it is surprising, saddening. But the gift of God is eternal life. The deliverance, the gift of God is eternal life. Sa paano? Through Christ Jesus our Lord. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. The only prerequisite of deliverance is to have a right relationship with God through Christ Jesus our Lord and our personal Savior. Kailangan mong sumampalataya kay Kristo Jesus sa Kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Tapos na po. Siya na po ang tumapos. Kung ang kaligtasan ay perpekto na, ano pa ang kailangan nating idagdag? Kung ang kaligtasan ay kumpleto na, ano pa yung kailangan nating idagdag sa kaligtasan? Wala na po. Tinapos na po ng Panginoon. All we have to do is to have faith. Sumampalataya kay Kristo. At umamin na tayo po'y makasalanan. Pagsisihan ng ating kasalanan. Manalangin at tanggapin si Kristo as Lord and personal Savior. That's the only prerequisite of deliverance. When we talk about salvation, papag-uusapan ng death. Mapag-uusapan din ang deliverance. And the prerequisite of deliverance is to have a right relationship with God through Christ Jesus, our Lord and personal Savior. The process of deliverance, two things po. First is rapture. Sabi po ng Bible in 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18, sabi po ng Bible in 1 Thessalonians, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Tayo na buhay sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi mapapagipipigilan ang mga nauna na, yung mga natutulog, mga namatay na. "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout." Ang Panginoon ay bababa mula sa langit sa isang malakas na tinig, with the voice of the archangel, sa tinig ng isang anghel, at with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then which we are alive and remain shall be caught up together with the cloud, with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tawag po dyan, rapture. The process or the proceedings of deliverance, first is rapture. Kung sakasakaling buhay pa po tayo at darating ang Panginoon, dahil meron tayong tamang relasyon kay Kristo as our Lord and personal Savior, pag sa Kanyang pagbabalik, tayo po ay kukuhain ng Panginoon. We will be snatched away by the Lord. He will come as a thief in the night, para siyang isang magnanakaw sa gabi. Bigla-bigla niya tayong kukuhain. The dead in Christ shall rise first. At kung buhay pa po tayo po ay sasalubungin natin ang Panginoon at sa alapaap. At ang sabi po ng verse 17, "To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Ang ganda, no? Makakasama na po natin ang Panginoon. So the proceedings of deliverance to rapture. Number 2, through resurrection.
In John chapter 11, verse 25, ang sabi po ng Bible, in John chapter 11, verse 25, sabi po ng Biblia, in verse 25, sabi ng Panginoon, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Siya, sabi ng Panginoon, ako ang buhay at pagkabuhay namang muli. Siya na sumampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, siya ay muling mabubuhay. Ang tawag po doon is resurrection. When we die, yes, physically, we are separated from our soul, and to be absent from this body is to be present with the Lord. Kung sakasakali man, hindi pa dumarating ang Panginoon at tumating sa atin ang kamatayan, huwag po kayong mag-alala. You will be resurrected. Your soul will be straight. To be absent from the body is to be present with the Lord. Yan po yung proceedings of deliverance. Number 3, the last, when we talk about salvation, kapag-uusapan ng death. Death is sure, death is surprising, death is saddening, nakakalungkot. Mapag-uusapan po ang deliverance. Deliverance means liberation and rescue, pagpapalaya at pagliligtas ng Panginoon. The prerequisite, the only requirements is through Christ Jesus our Lord. Have a right relationship with God through Christ Jesus. We must have Christ in our heart as Lord and personal Savior. Magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Magiging anak tayo. We will be sealed by the Holy Spirit of God. The proceedings of deliverance will be rapture or resurrection. Number 2 is resurrection. Number 3, the last, when we talk about salvation, we will also be talking about the promise of deliverance. Ang pangako ng pagliligtas. What will be the promise of deliverance? Number 1, rest. In Revelation chapter 14, verse 13, sabi po ng Bible in Revelation chapter 14, verse 13, sabi po ng Biblia, Revelation 14, verse 13. And I heard a voice from heaven. Sabi po ng Bible in verse 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which died in the Lord from henceforth. Papalad ang mga namatay sa Panginoon ng mga nauna na, sapagkat they will receive the promise of deliverance. Ano yon? Ito po yun. Ye said the Spirit, that they may rest from their labor. The promise of deliverance first is rest. Pagpapahinga. At totoo po, sapagkat dito sa mundong ibabaw, nakakapagod, nakakapagal, ang hirap mabuhay bilang isang mananampalataya sa mundong ibabaw. Hindi po pabuti ng pabuti ang mundo. Pasama po ng pasama. Ang mundo, hindi po pabuti ng pabuti. Pagulo ng pagulo ang mundo. Sipin niyo po, ang ating pong bayani, si God Andres Bonifacio, hindi niya alam yung birthday niya, bigla na lang binago. Yung birthday celebration niya, tatampo nga siya eh. O nung birthday niya naman, November 30, Bonifacio Day, hindi din sinelebrate sapagkat ang mundo, ang bansang Pilipinas, nagluluksa. Dapat magsaya. It's Bonifacio Day. Nagluluksa sa paghihiwalay ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Isipin niyo yan, ganun ka worse, kagulo ang mundo. Nakakapagod po. Pero once we have Christ in our heart as Lord and personal Savior, one day, we will experience the promise of deliverance. Ano po yun? Rest. Pangalawa, reward. Sabi ng Bible, from their labor and their works do follow them. Huwag po kayong maglala. All your labors to the Lord will not be in vain. Sapagkat isang araw, we will receive the promise of deliverance. I-reward ng Panginoon ang lahat ng ating pong pagpapagal sa Kanya. Hindi po yan kinakalimutan ng Panginoon. Another thing, na promise of deliverance is reunion.
yung mga Kristiyano na kaibigan, kakilala mo, yung mga naligtas na nasa langit na dahil ikaw ang ginamit ng Panginoon, isang araw kung sakasakaling darating sa atin ang kamatayan, merong hindi lang ang Panginoon ang sasalubong sa atin doon. Yung mga taong naligtas dahil sa iyo, na mga loved ones mo, kaibigan mo, hindi mo kilala, through soul winning, street preaching, through preaching into hundreds or thousands of crowd, at may naliligtas, isang araw pagdating mo sa langit, you will be, or we will be reunited with them. That's the promise of deliverance. Kaya pag pinag-usapan po natin ang kaligtasan, mapag-uusapan po natin ang death. Opo, hindi po maiiwasan. Death is sure, death is surprising, death is saddening. And the most tragic death, kaya po nakakalungkot, mamatay ang tao, walang Kristo sa puso niya as Lord and personal Savior. Pero pag pinag-usapan ng kaligtasan, mapag-uusapan natin ang deliverance. And deliverance, the prerequisite is through Christ Jesus our Lord. The process or the proceedings will be, it could be rapture. Darating ang Panginoon at sana dumating ng Panginoon sa gulo ng mundo, sa hirap ng mundo. It could be rapture or it could be resurrection. To be absent from the body is to be present with the Lord. And the promise of deliverance, there will be rest from all our labors. There will be rewarding. Your works do follow you. And there will be reunion. Salvation, death, and deliverance. May the Lord bless us today sa Kanya pong mga salita. Once again, salamat po sa mga kapatiran, sa pastors, sa mga anchorians. May the Lord bless you all. See you po mamaya sa ating pong soul winning, extension classes, and then choir practice. Bukas po, wag po kayong absent sa ating pong mga pananambahan sa church. At kay Mrs., ingat po sa pag-uwi. So tayo po yung manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Thank you for this wonderful day. Thank you for blessing us by your words. Ito po yung matanim po sa aming puso't isipan. Salvation between death and deliverance. Pagpalain niyo po kami at ang programang ito, ang salita ng buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. God bless.